.com.ph. Babasahin ko lang yung kanilang eksena at papangalanan natin. An ambitious senior government official, okay, an ambitious senior government official referring to, according to my source, ito na nga si Emerald Bukangkang. Alright, has reportedly lost her job amid a major transition with her agency as a consequence of her own political maneuvering. Okay? So mga palangga, ang ginagawa pala ni Bukangkang, talaga namang nagre-record siya ng, let's say, conversation. Ginawa daw ito ni Bukangkang ang pagre-record dun sa dati niyang boss na si Cesar Chavez. Ginawa din daw niya ito, ayon sa ating source, kay Cheloy Garafil. So, di ba, Diyos ko, ang dami na nating mga pasabog dyan na nagjujugjugan. Kasi nga, ever since, ay gusto ni Bukangkang na maging head ng PCO. Hindi ko nga alam ba't hindi ginawa ni Lisa Tanas ng head ng PCO yan dahil head yan ng mga trolls. Dahil sinabi mismo. Okay, mga Karomeboy, itong mga mainit na pasabog ni Maharlika. Grabe talaga ay mayroong mawindang-windang na naman itong mga pasabog ni Maharlika, no? Ay talagang nabubuking itong mga tao na ito. So hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe, Romeboy. Maraming salamat nating mga kababayang saan man tayong sulok ng mundo. Ito, panoorin natin Maharlika Buljak TV sa kanyang mga pasabog expose. Huwag na natin patagalin. Ni Bangag Jr., nung pag-upo, nung hindi sila pinapansin ng media, ay si Emerald Bukangkang ang head ng trolls. At totoo yan. Dahil sabi ko nga sa inyo, nagme-message yan sa akin kung ano ng mga gusto niyang i-share. Pero I don't follow orders, lalo na sa mga Bukangkang at hindi naman ako pasweldo ng mga buwaka ng Genimes. Ayon sa Politico PH, according to The Grapevine, okay, ito nga si ambitious senior governor, or tinawag niyang AS, had her sights set on replacing beleaguered boss, BB. Ito daw ay si Chavez noon pa ito. Nung hindi pa umaalis si Chavez. And attempted to secure the coveted position by driving a wedge between BB and powerful official PO. So, sino itong si BB at sino si powerful official? Napag-alaman natin, yun nga, itong boss niya ay yung head ng PCO. At now, ngayon may bagong head, di ba? Pero ligwak mo siya ayon sa mga chismosa sa ABS-CBN kasi nakuha natin to putting ass from ABS-CBN. Ngayon, itong powerful official na ito, na sinasabi, maaring ito ay si Lisa Tanas. Well, hindi siya official, di ba? Wala namang pwesto yan, pero yan ang presidente ninyong Lisa Tanas kidnapper. Pwedeng si Bangag, pwedeng si Bersamin. Okay, tuloy natin report. Her strategy secretly recording powerful official, okay, criticizing BB's performance ay yung boss niya, okay? Bukangkang, ito word ko na lang to, allegedly sent the audio file to BB hoping to spark outrage and a confrontation between the two. So, ang ginagawa niya, ang sistema niya, wag natin ito tapusin yung kasi alam ko na yung ichichika ko sa inyo. So, ang ginagawa niya, yung kanyang head, okay, at yung head sa PCO, at yung boss niya, it's either si Lisa Tanas, si Bangag, o si Bersamin, ay pinag-aaway-away niya. Pero, ang nag-trigger, ayon sa ating Juting Jahas, ng pagligwa kay Bukangkang, dahil nahuli siya mismo ni Bangag. Ayun, no? Ibig sabihin, ngayon, sila na mismo dyan sa Malacanang ang nag-away-away. Kaya nga siguro ligwa ka na, no? Si Baka na. Na nagre-record doon sa closed door meeting sa isang, what do you call it? Sa isang world leader. Okay? Naka-meeting ni Bangag Jr. So, ayon sa ating Juting Jahas, sa loob ng PCO, sabi ko sa iyo, hindi lahat kaaway natin dyan eh. Habang nagko-close door meeting, mga hitad, okay, basahin natin.
Marami talagang mga puting ahas si Maharlika dyan sa Malacanang. Kaya nga, walang kamalay-malay itong mga ano dyan sa Malacanang. Ito si Licia Stana, si ano, di ba? Si Bangag. Siyempre magsumbong kay Maharlika. Di ba? Saan na yan galing ang mga sinasabi ni Maharlika? Doon mismo sa loob, di ba? Natin tong information, ha? Excuse mo. Bukangkang, sino si Bukangkang? So, ito. Alright, tignan natin. Basahin natin ang information ng ating mga juting jahas. Yun ha? Di ba? O, Napaka- syempre, ang mga alindog puting natin ahas. ngayon kung ito. Di ba? Okay. Alright. Sabi niya dito, kailan ba ito message sa akin? Okay. Itong message na to, anong date to? February 26 pa ito. Bago lang. Okay? Ayon sa ating juting ahas, si Marcos Jr. na mismo ang nagligwak kay Bangag. Kasi may foreign leader na may ang tawag dito? So ano sinabi ko? Si Bangag Bangag. na mismo ang nagligwak kay Bukangkang. Alright? So si Bangag na mismo ang nagligwak kay Bukangkang dahil pinag-resign na siya nung time na yon Ayaw. dahil nahuli siya ni Bangag na nire-record niya yung closed door meeting o closed door session with Bangag Jr. Binibidyo niya ng patago yung isa sa mga dignitaries o world leader, hindi lang pinangalanan kung sino itong world leader na ito, kung saan ito galing. So ngayon mga palangga, you know what, hindi naman ako masaya na niligwak si Bukangkang. 'Di ba? Kasi dapat ang maligwak talaga na tuluyan si Bangag. Dahil magkakasabwat yan sila eh. So imagine ninyo, 'di ba? Itong si Bukangkang na nakita niyo yung video na pina-viral natin na sumasayaw-sayaw siya doon sa yate. 'Di ba? Yun yung pumunta sila dito sa New York. First time na pumunta ni Bangag sa New York. Tapos talagang yung kanyang mga alipores binibigyan ng pera gamit ang kaba ng bayan, nagyayate, kung sino-sino pa mga nagpupukpukita, nagpapatsuktsak, kung sino-sino mga ganyan. Gamit ang pera ng bayan, nag-hire sila ng mga private, yung mga 5-star hotels at kung ano-ano pa. Yan yung pamunuan ni Bangag. Pero dahil hindi na makayanan si Bukangkang at nahuli mismo ni Bangag Jr. na wiretapping yun eh. O, di ba? Hindi lang yun, ang dami niya pang mga ginagawang kababalaghan at siguro hindi na nakayanan din ni Lisa Tanas. Kasi favorite ni Lisa Tanas yan. Mga kababayan. Okay? Dali lang. May Okay, dali na to. Tawag to. Okay, baka importante. Te-text ko lang. Ngayon, mga palangga, ano ngayon ang eksena? Meron pa actually eksena. Dahil merong inilabas, merong inilabas na balita, ito yung Politico din to. Okay? Politico PH. Here we go. Kailan to? Okay, Politico PH. Okey-doke. Ayun. PDP laban. Okay. So, meron ditong ilalabas na balita na sinend sa atin. Kaya natin to ha. Huwag natin kalimutan sa Mayo 12. Alright, tignan natin. Ang Team Suka Okay. ay pinaka Here we go labis again. na sukang maasim-asim. Dito lang sa Team Duterte. Duterte. I love you, baby. Okay. Diba? So, ito ang Yan mga sila. eksena ng hitay. 9 club. Mga palangga, napag-alaman natin na blind item din to ng PCO, okay? Na itong palang ng PCO, ng Politico, ito palang si Bukangkang, pag pumupunta ng US, Bukangkang. like yung kasabay Sino niya kaya si Bangag, Bukangkang? yung mga visit nila dito. Hmm. Pag uwi nila ay may bit-bit na 5, mga minimum of 5 balikbayan boxes. Okay? Ang tanong ng mga mahade, ng
mga puting ahas natin. Bakit Please inaalaw ni subscribe Bangag my Jr. at ni channel, Lisa Tanas Rom na magbitbit Hoy. si Bukangkang ng 5 Huwag balikbayan box? kalimutan Actually, hindi lang siya. Halos i-like, sila may i-share, mga kanya-kanyang binibili. Rom Number one, Hoy. ano ang laman ng balikbayan box? Ng mga limang balikbayan box? Bakit ito kinakarga sa, during the travel of the President Bangag? Siyempre, number one, para maiwasan ang pagbayad ng tax. At ginagawa nilang lahat yan ng mga kabangagan ni Bangag. Di ba? Nagpupuslit kung ano man ang mga epektos from the US o kung ibang mga bansa, let's say Europe, kung saan man sila magpunta, at pinapasok ito sa Pilipinas, mga kababayan. Grabe. So ngayon, kaya siguro tuloy-tuloy na at marami nang nasusuka dito kay Bukangkang, kaya tuluyan na siyang sinibak. Pero ang question, bakit walang balita about it? Sino kaya Bukangkang na yan? Bakit walang balita about it? I'm gonna gorgor one time, big time to. Ayan. Now, I'm so happy because I gorgored one. I gorgor you, okay? Ngayon mga kababayan, ayon sa ating Juting Jahas, itong ginagawa ni Bukangkang ay yung pagre-record ay hindi lang ngayon o nakaraan. Hanggang simula noon pa. Kaya nga, baka ipagurgur ka ni Lisa Tanas, Bukangkang. Kaya magtago ka na, baka kasi napag-alaman na marami daw siyang mga recordings at marami siyang mga video na pasikreto. At ito ay pina-forward niya, kaya nga nakakarating sa akin yung iba. Okay? So ito ngayon ay kaya nga nagkakagulo na sila eh. Dapat nga matagal at dapat talagang kung sino ang sumunod o susunod na mamumuno after the Bangag, maybe soon, maybe 1 month time matapos na yung kaputahan nilang lahat, ay imbestigahan itong si Bukangkang at iba pang mga PCO na even yung mga tinanggal, okay, na nakipagsabwatan, na kumamal ng pera ng bayan. Alright? So dapat talaga ito ay imbestigahan lahat ng mga ito dahil ang pinakinabangan nila dito mga palangga, mga kababayan ay pera ng bayan. So yaan ang nakikita natin na dapat talagang susugin itong mga jutang Genemes na attach. Dahil patuloy nilang ninanakaw o patuloy nilang winawalang hiya itong ating kaban ng bayan. Bakit kamo? Dami mga eksena kaganapan, di ba? Kasi itong babaeng ito, according sa ating source, mga kababayan, ay talagang gumagawa ng eksena, chismis, video at kung ano-ano ang pang mga kajotahan diyan sa diyan sa pangalan nito, diyan sa PCO. Ito nga, sabi nga nito, ang sabi dito mga palangga, etong blind item, politiko dito. Malacanang officials secret funds steer controversy. Who is this official in Malacanang allegedly holding unliquidated funds worth half a million pesos from, sabi dito, his official travel abroad with President. His, di ba, nakalagay, his meaning lalaki, pero hindi po ito lalaki. According to our source, kasi blind item to si Bukangkang ito. Ang question ko, ang liit nga ng kalahating milyon Baka naman 500 million yan, di lang natin alam. Anyway, based on the blind item ng politiko ay kalahating milyon yung unliquidated funds. Barya lang ito, pero pera pa rin ito ng taong bayan. According to the source of Politico, sabi dito, this official is said to be quiet and tense during official trips. As this Malacanang official always brings, sinabi ko nga kanina, brings back 5 balikbayan boxes from the countries he visits with. From the countries, not only in America. Kaya sabi ko kanina, Europe o kung saan man, the President Bangag Jr. It has been reported that the unliquidated funds of this official have reached the office of Executive Secretary Lucas Bersamin, as reported by his former boss. Dapat her. Due to the half
Due to a 500,000 pesos in unliquidated funds, he was transferred to another job within his department. Okay? So, nilipat siya o niligwak siya. So, wala nga silang pronouncement kung nasaan na si Bukangkang eh. Ang sabi, niligwak lang siya as, senior official dyan sa PCSO. Ang sabi dito, this official was allegedly on good terms with his former boss. But due to his special behavior, they eventually parted ways. Boss niya si Bangag. Now, it is said that this official with special behavior is negotiating with Secretary J. Ruiz to be reinstated, to his former position so he can join the former trips of President Bangag Jr. This official also lobbied for the promotion of partner in Malacanang. Sinabi ko na lahat sa inyo. Ngayon, ito talaga ang magiging resulta kapag ang mga inuupo ni Bangag, ay hindi inuupo, kapag ang presidente ay Bangag, walang magtatagal na head or mga empleyado, kung ang namumuno, ang nagbibigay ng direktiba ay si Lisa Tanas o si Bangag na talagang wala sa tamang katinuan. Nakailang palit na ba ng Presidential Communication Head ang PCO? Di ba? Si Attorney Trixie, si Garafil, si Chavez, and now si Ruiz, na ngayon ay mayroong kinakaharap naman na kontrobersya ng conflict of interest sa kanyang bagong trabaho. Dahil napag-alaman natin, I don't know, siguro na i-report na rin yata ito, na for sure, baka kahapon pa ito. Hawak natin itong notice of award mula sa PCO, Philippine Charity Sweepstakes Office, na kung saan inawardan ang si J. Ruiz lang ang babanggitin natin, although meron siyang joint venture, may ka-joint venture siya sa IBC 13, pero naka-highlight dito na mayroong conflict of interest. Ang pagpapaupo ni Bangag o ni Liza Tanas o ni Bersamin kay J. Ruiz dahil bago pa man siya umupo, mga kababayan, dyan sa Presidential Communication ay kumamal ng almost 2 million pesos. 200 million. Kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Langka o ni Mel Robles. Diba sa opisina ni Robles ng 178,500,000. Basahin ko. Regarding procurement of notice of award, pansinin nyo yung date, kailangan focus tayo sa date, October 30 of 2024. Ang sabi dito, notice of award. Okay? IBC 13, okay, Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz. Authorized representative of Digital 8 Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs. So meaning, itong Digital 8 Incorporated ni J. Ruiz, di ba? October, November, December, January, February, March. Like 4 months, bago siya in-appoint, mga kababayan, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng almost 200 million or to be exact, 178,500,000 kung saan itong kanyang baby o bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung date kung kailan nag-start at kaduda-duda talaga, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games, lotto draws ay i-ere sa kanyang broadcasting company or itong ang Digital 8. So sabi dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs, the Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital 8 Incorporated as the single calculated and responsive bid or SCRB for the above-mentioned project
Award is therefore made in your favor with a total contract price of 178,500,000 pesos. Alright. So, ngayon, dito ay, ito, signed in the presence of. Okay? Nakalagay dito yung kanyang pangalan. Andiyan na pangalan ni Robles. Tapos yung ka-joint venture niya na ay taga-IBC 13, hindi naman mahalaga dahil hindi naman inappoint ni Bangag. Mga kababayan, signed in the presence of, kailan to? Acknowledgement, pinirmahan nila December 13, 2024.